Sumainyo ang kapayapaan. Anong banal ang nakihalubilo sa kasamaan at kamalian? Sinong banal ang nakasama o nakiisa sa masama? Lahat ng kabanalan, kaibahan sa kasamaan. Lahat ng kabutihan, hindi masumpungan ng may kasamaan. Mga mahal, ang bawat araw ay kapakinabangan, puspos ng pagmamahal, tigib ng pagdalisay ang Ama kanino man. Subalit sa pagdalisay, kaakibat ay pagmamahal, sinisidla ng kalakasan, mga tapat niyang nilalang. Bata at matanda, kung may pangunawa, marunong makinig at tumanggap ng salita. Subalit anuman ang edad, matanda mang naturingan, kundi nawawawaan ang kaukulan, mahirap tumanggap, mahirap ituwid. Mga mahal, wala naman taong mahirap ituwid at mahirap pagbaguhin kung totoong sinasabi ay may takot sa Ama. Kaya lamang nagaganap ang tao hindi makaunawa kung tuwirang niloloko ang sarili at nagmamabuti, subalit ang kalooban ay masama ang nilalaman. Lahat ng kaganapan sa lupa ay walang malilihim sa amang dakila. At ito'y sadyang nasisilayan, natatarok ang sinuman, naaabot niya ang lahat ng katwiran ng kanyang mga anak na minamahal. Subalit ang katwiran at kalooban ng Ama, hindi lahat ay makaabot, makatatarok, maliban ang nakaunawa sa kaukulan niya. Mapapalad ang nakakaunawa ng kanyang kaukulan at ang kanyang kabanalan minimithing matutunan. Nagnanasang kamtin kanyang kaulooban na taglayay kabutihan, pawang pagmamahal. Sumainyo ang kapayapaan, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Nakihalubilo man ang isang Kristo, nakitahan sa sanlibutan, nakitungo sa mga nilalang, subalit sa maling ugalit gawa ay di nakisama. Kaya't ang bawat araw ay pakinabang ng mga sumunod, kumilalat tumanggap at nakadama. Kawalan naman at lalong naging masamang dulot sa mga taong nagmamaang-maangan, nagmamabuti ang loob. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaumbaga, mapapalad ang tuwirang kaunawaan sa kabutihan ay nakamtan. Sapagkat hindi ganang katauhan ang pinagmulan, kundi ang tuwirang banal na nagtataglay ng kabanalan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Walang lakas ang katawan ng tao, kundi sisidla ng Ama. Walang talinong tataglayin ito ukol sa kabutihan at kabanalan niya, kundi sa kanyang espiritu. Lahat ng bagay sa lupa ay kayang hawakan ng tao, subalit ang buhay niya ay hindi mahahawakan at di mapipigilan. Tanging Ama lamang ang may hawak ng buhay ng sinuman, kaya't ang lahat ng sa kanya ay nagtitiwala. Siyang nangingibabaw, siyang nag-ahari ng lubusan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Mapapalad ang nakikipaglaban sa katotohanan, at ang tapang ay nasa katauhan. Minimithing Ama ang siyang maramdaman, winawaksi ang katawan. Laman at pag-iisip ay naparam ng tuwiran, naghari ang espiritong banal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam,
Net karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kapag nagpunta ka sa mga kanto, sa mga pagpupulong na pangtao, ano ang maririnig mo? Pag dumalo ka ng gawaing pangkabanalan, iba't iba rin ang masisilayan mo. Subalit, ikaw na may pandamat totoo sa Espiritu, matatarok mababatid mo ang katotohanan sa bawat kapwa mo. Kung kapwa Espiritu kayo, kapwa nagagalak ang mga puso nyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat tanggapin at hindi ng tao anumang pangangasiwa may pinuno, may mataas sa kanila. Sa eskwelahan, sa gobyerno, sa mga kumpanya, sa lahat may mataas. At sa lahat ng mga kataas-taasan, walang higit na mataas sa kataas-taasang Amang Mahal. Buhay ba ang Ama? Kaya't kung may mataas man sa kapwa-tao nila, at ang kataas-taasan pa rin ng Ama, ang siyang kinikilala, ang bawat isa'y mapapabuti sa kalooban at kagustuhan niya. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Yamang kayo'y naririto, mga minamahal ko. Magnilay at magbulay nga kayo, tulad ng mga kabundukan na inyong nasisilayan, ito bagay pantay-pantay. Nakita na ba ninyo ang sukat ng daigdigan? Naglakbay man kayo kung saan, nakita nyo baga ang sugpungan? Maging sa karagatang inyong tinunguhan, naabot ba ng tanaw ang hangganan? Pawang katotohanan ang sakin ay niluwag, walang higit na makababatid, makatatarok ng anuman. Maliban ang nagtaglay at kusang bumuhay, natsukat nyo na ba ang kapwa nyo kung anong edad niya? Kung tititigan nyo at puhulaan nyo bilang tao, kailanman ay hindi kahit sino ka pang matalino, kundi Ama pa rin ang siyang nakababatid nito. Batid mo ba likaw ng bituka? Tarok mo ba kung ano nilalaman ng puso nila? Nakita mo ba kung ilan ang pintig ng puso ng kapwa mo? Nabasa mo bang nilalaman ang isip niya? Wala kahit na sino pang tao, kahit na siya'y pinakamatalino, ang nakabatid ng aking inulat sa inyo, maliban ang Ama at ang Espiritong taglay niya. Nabatid niyo baga kung saan timog o kanluran nagmula ang hangin? Matatarok niyo ba kung kailan ang hangganan ng sinumang nabuhay? Nabilang niyo ba ang buhok ng isa man sa inyong kapwa nilalang? Kailanman ay hindi, subalit ang Ama'y batid lahat iyan. Halina kayo, suriin ang tinuran ko,
Magnilay, magbulay kayo, mga minamahal ko. Nakita niyo ba ang oras ng pagbukas ng balat ninyo? Naramdaman niyo baga kung nakabukas na nga ito? Upang sumipsip ang balat nyo kung anong marapat sipsipin niya. Nakita nyo bang gumagalaw ang inyong mga ugat? Kung paano dumaloy ang dugo, maging tubig na taglay niya. Nabilang nyo ba kung ilang beses kumurap ang inyong mga mata? Naramdaman nyo ba kung ilang beses pumintig ang inyong puso? Nakita nyo ba, o mga minamahal ko, kung paano nabuo ang tao sa sinapupunan ng inang naturingang sa kanya ay nagluwal sa sanlibutan? Sino nga o tao ang magsasabing nakita niyang lahat ng ito? Nasaan kaya ang tao kung masasambit niyang siya ay ganito? Subalit ang pakiwari ng marami, kapag may natutunan ay tama na at sapat na. Subalit wika ko, habang nabubuhay kayo, kailangan niyong mga tuto at bawat araw ay maragdagan pa nga ito. Sa bawat pagukol ng Ama sa inyo, marapat na makatamot makuha niyong kalooban niya. Maramdaman at tuwiran kung paano siya sa inyo ay buhay. Paano nga itong mundo kung wala ang Amang pinakikilala ko sa inyo? Anong sukat ng buhay nyo na matatarok, mababatid ng kapwa nyo tao? Ang bawat haba ng bituka nyo, na haba man maiksi at anong turing ninyo? Nakakilala ba ng tuwiran kung paano ito nabilog at napaikot sa inyong tiyan upang gawing marapat na tumanggap ng inyong pagkain? O mga minamahal, kayo bagang nagbibilang ng inyong mga similyang nabubuhay upang pagsamahin at pag-angkupin, mabuhay kumislot, maging tao iyan? O tao, magnilay, maging sa awit ko. Sinong makagaganap, makatutupad na bilang tao, taong nagtulad niya, nagagawin ito? Katotohanan, ang sa'ki dinaan sa awitin, upang matanto nyo, hindi tao ako, bagkos tulad ninyong nasisilayan ang inyong mga mata na ginamit ko para sa inyo, upang dalaan ko, talaan ang marapat na sa inyo'y aking iuulat, ihahayag, ilalahad ng dapat na sa tao ay tumanggap. Halina kayo, ang may pagninilay ay makadama ng tuwiran, ang may pangunaway makatanggap na lubusan, ang nabuksan ay mawawaan ang bahagi ko sa inyo. Mga pananalita ko ay nawit ko ito upang magsuri ka, o taong mahal ko na naririto.
magbulay. Magtanto kayo, o aking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata'y nagliwanag. Walang nauna na di mahuhuli, walang nahuli na di mauuna. Ang marapat ay tanggapin nyo sa bawat nasisilayan nyo, na kapwa nyo minarapat, na sa inyo'y naglahat at sa inyo'y naging tapat. Ang may pandinig muli nakarinig, o aking mga minamahal. Magnilay kayo, magbulay kayo, magtanto kayo. Sa bawat pinangusap ko at nilahad sa inyo. Mahal na mahal ko kayo, mga tao sa sanlibutan ito. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kailan kaya maunawaan ng tao na kahit anong gawin, kung hindi kalooban ng Ama, hindi magaganap sa Kanya ang gumaling siya. Subalit, sa Kanyang kaparaanan, kaloob at kagustuhan, lahat magagawa niyang ibigay para kamtin ng kagalingan. Mga mahal, pagsumikapan niyong maunawaan ang Kanyang kagustuhan at ilalahad niya sa inyo ang pawang katotohanan. Napakasarap makaunawa na ganap. Sapagkat lahat kayo binuksan na, kailangan lamang ay pagtanggap. Sumayin niyong kapayapaan, mga minamahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga't ayon sa Eklesiastiko kay Sirach, huwag kang paiilalim sa kapangyarihan ng masasamang hilig. Bagkus, pigilin mo ang iyong mga pitaya. Pawang katotohanan, mga mahal. Kaya lamang nalilisya ang tao kapag sumusunod siya sa kagustuhan ng kanyang sarili, na ang akala niya lahat ng gustuhin niya ay tama para sa kanya at mabuti sa pananaw ng Ama. Subalit iba ang panuri ng Ama, iba ang pang-uri ng tao sa kapwa't sarili niya. Buhay ba ang Ama? Kaya kung minsan, nagaganap ang bakit ganon ang katanungan niya. Bakit ganon? Ginagawa ko naman ang mabuti. Ba't ganon pa ang ganti? Bakit ganon? Nagpapakabuti naman ako. Ba't ako'y ginaganito? Bakit ganon? Kung totoo ang Diyos, bakit hindi niya ako mapagbigyan? Mga mahal, kapag ganito na ang pumapasok sa isip nyo, magnilay na kayo, hindi na sa Diyos yan. Kapag sinunod mo ang bawat hilig, pagtatawanan ka lamang ng iyong mga kaaway kung hindi mo kaya. Sapagkat sa mga kalaban ng tao, ani na lang bumagsak yung kapwa niya. Kaya kung nais ng tao ang maligaya at mabuting buhay, hindi niya gagawin ang hindi niya dapat tupdin. Sa gayon,
Sa anumang kalalagayan niya, masaya pa rin siya. Sa anumang nasa kanya, kontento at kampante siya. Sa ano pang ibibigay ng ama't anuman ang ibabahagi pa niya, lalong makapagpapasigla at makapagkapagalak ng puso niya. Kaya, walang hirap na kalooban sila. Kung tuwirang si Ama, ang wika nga, ang siyang tutup din, at tutup din, at tutup din ang kalooban. Sapat na ang isa, subalit inulit-ulit pa, para lalong pag-ukulan ang sapat na narapat mauna kalooban ng Ama. Huwag kang mawili sa panandaliang lugod ng binubungay ibayong paghihirap. Marami ang tao, hindi baling maghirap, matikman lang ang sarap. Pagkatapos, tsaka na ang pagsisising ganap. Subalit sa Ama, kailangang unahin mo ang pagninilay nang hindi ka masakitan at pagsisihan sa bandang huli upang lahat ng gagawin mo walang sayang sa buhay mo. Ang nag-aaksaya ng mumunting bagay, hindi magluluwat at mauubusan. Maraming tao, inuuna pa ang kung ano-ano kaysa pakinabangan at pakikinabangan na mapapalago pagkatapos sasabihin, bakit ganun at ganyan? Kapag nasa Ama ka, ultimong pusing, tuturuan ka kung paano bubitawan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, at sa mabuti kinauukulan at pag-uukulan, kaya't walang sayang sa kanyang mga kaloob kanino man. Sapagkat sa mabuti na tungo, ang mabuti kinamtan. Kaya nga, ang bawat araw kay ligaya ng damdamin ng bawat isa. Buhay nga po ba ang Diyos? Ayon kay Marcos, umalis sila roon at nagdaan ng Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Maliwanag ang katotohanan. Ang isang Jesus man ay nagturo ng kasarilinan sa mga alagad na walang nakaririnig ng kahit na sino at ang gusto'y walang makapag-ulat sa mga hinahayag niya't pinababatid na marapat. Kaya naman, lumilihis sa mga tao at yan ang pawang katotohanan. Ang mga hinirang binibigyang kaukulan ng kung ano ang dapat pag-aralan, dapat matutunan, dapat gawin. Kaya naman ang mga natuto, tumutupad sa natutunan. Nagsasagawa ng pinag-aralan na hindi ganang tao ang nagbigay, kundi ang banal na pinagmulan na humirang din para maging kabanalan ang gawin araw-araw. Mga mahal, kung lahat lamang ng natuto ay magiging marapat na isa sa buhay, kay rami ng napili dapat ng Ama at masisiyahan na siyang tumitig sa mga taong batid niyang kaya nila. Mapapalad ang pinagtiwalaan at patuloy na pinagtitiwalaan, patuloy na may bibigay sa kanyang karapatan upang siya ganap mapagharian. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Sapagkat sinabi niya, ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya, yan ang tao. Maraming nilalang ang may katanungan sa sarili,
sapagkat hindi naunawaan ang sinasabi ng nagtuturo at naglalahad sa kanila. Subalit may takot na magtanong. Kung naglakas loob lamang sana, di na pahiwatig na pabatid ang marapat. Ganon ang tao. Kung minsan oo ng oo. Sinabi nakinig, narinig. Subalit katotohanan walang nawawawaan sa pinakinggan. Kaya yun at iyon pa rin ang damdamin at kaisipan. Walang nabago sa katauhan, miya't miya'y ginagawa kung ano ang natural. Mga mahal, katotohanan, mapapalad ang nakikinig at nakaunawa. Ganap na isa sa buhay kung tunay na tinanggap. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan?" Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Yan ang tao. Kapag tumutupad at gumaganap, tinatanong na kung sino ang sa kanila ay marapat. Subalit kailangan pa ba itong alamin at tanungin? Gumawa ka ng mabuti, igaganti sa iyo'y mabuti. Sapagkat ang humirang sa iyo at pumili sa iyo, siyang may karapatan kung anong kaukulang gantimpalang kakamtan mo. Di mo man sabihin, batid niya na ito. Hindi mo man awitan para utuin, sasabihin niya pa rin sa iyo ang tama at mabuti. At gawin mo ang marapat, sigurado, walang hindi ka matutupad. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Kung gagawa ka at sa layunin lamang maging dakila ka, hindi marapat sa pananaw ng Ama. Sapagkat walang tunay na dakila at pinakadakila, kundi ang binaba at ang nagbaba. Kaya't ang lahat ng nagpapakatotoo, sa takdang panahon ay gagawad ang gantimpala. Ang Ama ang magbibigay ng karapatan ng bawat isa. Mapapalad ang nagsusumakit at patuloy na nagsusumikap sa pagtupad ng marapat, sapagkat ang Ama ang maglalagak ng karapatan nilang lahat. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mahirap pong unawain ang salitang banal, ano? Pag hindi mo pa naunawaan at wala pang pangunawa. Subalit, napakasarap naman po kapag naunawaan na ninyo, ano po? Magaan po ba sa kalooban? Masaya po ba sa kalooban? Nakapagpapaliwanag po ba ng isip? Nakapagpapagaan po ba ng dalahin? Tunay nga po. Kaya kung totoo, ang tao'y nakakaunawa, kung nadidimlan ka nang pumarito ka, uuwi kang maliwanag ang kaisipan. Kung nagugulumihanan ka nang ikay pumarito, pag uwi mo, payapa kang tuwiran. Kung ang bigat para sa iyo ng dinadala mo, paglisan mo sa dakong ito, ang gaan ng gaan ang iyong pasanin sa buhay. Sapagkat natutunan mo, hindi pala dapat pahirapan mong isip at damdamin mo, kundi ilagak mo lahat sa Ama mo. At siyang gaganap tutupad sa buhay mo. Gawin mo lamang, ibigay sa Kanya ang karapatan niya, at ang karapatan mo'y ibibigay din niya. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Buhay nga po ba ang Diyos? Sapagkat ang sinumang nagnanais maging una, ay dapat maging huli sa lahat. Yun ang ibig sabihin. Ang sinumang taong mapaggawa dahil sa mabuti, hindi niya pinapalagay ang sarili niyang dapat lagi siyang una, kundi magpapakababa ka pa at ibibigay mo sa sarili mo ang pinakahuling. Hindi ka dapat nagmamapuri. Buhay ba ang Ama? Kaya marami ang tao na nasasaktan, nahihirapan ng damdamin. Sapagkat ang hinahangad ay
kung ano yung ginawa gantihan, kung ano yung hinahanap makita agad, kung ano ibinigay ibalik ng tuwiran. Sa Ama, magpakababa ka. Uunahin niyang marapat sa iyo kahit pinakahuli ka sa pananaw ng kapwa mo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat siya ang pinakadakila at siya ang mahiwaga sa gawa. Kaya ang sino mang nagnanasa na siya ay bumuti, kaaway na ng sanlibutan. Kaaway ng kapwa niya makasanlibutan, sapagkat hindi siya maunawaan. Subalit, silang kapwa nagpapakabuti, nagkakaintindihan. Buhay ba ang Ama? Kaya, maraming magagalit sa iyo pag nagpapakabuti ka. Yung kapwa mo ayaw tumanggap ng kabutihan. Subalit, hindi bali na. Ang mahalaga, kayong mga nagpapakabuti, may tumanggap na totoo at magbibigay ng higit pa sa buhay nyo. Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ano ang pinagmumula ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapasa inyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo makakamtan ang inyong minimithi, sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayo natatanggap, sapagkat masama ang inyong layunin. Buhay ba ang Ama? Maraming tao mapangatwiran, maraming dahilan, nagpapakabuti raw, bakit hindi naging patag ang isip at damdamin? Bakit nagugulumihanan pa rin ako sa kabila ng ginagawa ko? Bakit may takot pag-aalala pa rin ako? Tanungin totoo sarili, kung totoo ka, walang nakipagtotoo sama na nagulumihanan ng isip, na nag-imbot sa hindi marapat, kundi lahat ng nakipagtotoo sama, pumatag ang isip, nagalak ang kalooban. Kaya nga, nasisiyahan siya, kaya ang bawat araw niya ay nagsusumakit na maglingkod, nagsusumikap na makapaglingkod, sapagkat hindi kayang liripin ang nararamdamang kaligayahan. Kaya't yun ang patotoo. Masaya ka ba sa paglilingkod mo? Nakontento ka ba sa buhay mo? Magalak magpuri ka sa Ama. Tunay na naiba na ang isip at damdamin mo, sapagkat siya nang nanguna, hindi na ang katauhan mo. Magalak at magpuri sa tuwina, at huwag mong mithiing maging taong isip at damdamin ka pa nang ang kapayapaan ay manahan sa iyo. Buhay ba ang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Buhay nga po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Kaya't sino mang nagnanais ng maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Maraming tao gusto'y kaibigan ng lahat, kahit ang Diyos kaaway niya. Subalit ang tapat sa Ama, sulong magalit na kayong lahat, basta ang Ama sa akin magalak. Buhay ba ang Ama? At siya ng Kristo, pinanindigan ang katotohanan, pinaglaban ang katotohanan, kahit na mayroong umalipos na galit, humamak at umiwan. Subalit, nakita naman ang katotohanan na ang nakatanggap, sumamat, nakigalak. Buhay ba ang Ama? Kaya, isa ka ba na aliw na? Sa puso mo'y may sumibol na saya. Purihin mo ang Ama, kaisa ka na ni Kristo. Subalit, ikaw ba ay sa tuwina, nananalangin, sumasamba, litong-lito ka pa rin? Aba, ibang espiritu yan. Alam kong
magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, welcome anak, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali, umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Sa buhay ng tao, sadyang dumadatalang aagawin ka, tatalunin ang isip mo ng mga bagay na dapat ay makabuti sa'yo, upang doon ay makita kung sino ang totoo at tapat sama. Alam mong makasasama sa'yo, gagawin mo ba? Kung may pagninilay na tao ka. Buhay bang Ama? Alam mong pagkatapos mong ginawa, ikaw rin ang magdurusa, gagawin mo ba? At yun ang patotoo ng Ama na kapag nasa Espiritu ka, may pagninilay ka na. Kapag nabuhay na ang Espiritu ng Ama sa'yo at hindi na ang laman at katawan mo ang nangunguna, kaya mo nang limiin, tantuin ang bawat mong gagawin sapagkat pag-aaralan mo kung makabubuti sa'yo. Subalit, kung walang nababago, gawa ka pa rin ang gawa ng lahat ng gusto mo at nanaisin mo'y tutop din mong sarili mo, hindi ka pa sa Espiritu. Sapagkat Espiritong labwad yun. Espiritong dili. Buhay bang Ama? Kaya yan ang patotoo. Kung nasa liwanag ka, payapa isip mo. Kung nasa dilim ka, litong-litot, gulong-gulo ka pa. Yan ang maliwanag na patotoo. At huwag sabihin ng tao, kaya siguro payapa ang isip niya, wala siyang problema. Kaya nga sinabi, maliwanag na sinabi, ang kapayapaan ay sumainyo. Sapagkat ang taglay ng Kristo'y kapayapaan. Ang bahagi pagmamahal. Kaya kung dati kang gulong-gulo, litong-lito, di batid ang gagawin mo nang kumilala ka't tumanggap sa magpapayapa mong buhay, sa papayapain mong kaisipan na iba ka. Yun ang patotoo, nakakilala ka sa totoong Espiritu. Kaya nawala ang takot mo, naghari ang katotohanan sa iyo. Buhay bang Ama? Sino ba namang tao ang kahit pinakamayaman ka pa, hindi pwedeng wala kang iisipin kung minsan. Mayaman ang iniisip kung paano palalago ang kayamanan, kung paano pauunlad, kung ano pang gagawing hanap buhay. Mahirap, iniisip kung paano kikita para mabuhay. Katamtaman, niisip kung paano pa rin mararagdagan. Wala naman, walang taong hindi na problema. At mayaman, katamtaman, mahirap ang buhay, pare-parehas mamamatay. Hindi naman ngayon mayaman ka, pinakamayaman kay wala kang kamatayan.
Hindi naman ngayon pinakamahirap kay agad kang mamamatay. Hindi naman katamtaman ng buhay mo'y nasa level ka lang. Pare-parehas, mga mahal, may takda ang lahat. Ang iniiba ng ama at binabago ng ama sa kanyang mga anak, yung pag-iisip mo, yung damdamin mo. Kaya nang tinanggap mo siya at nakilala mo siya, nagsaboy ka ng mga gawa niya at mga salita niya, nabago ka. Kaya sinabi niyang, ika'y bagong buhay sa kanyang espiritu. Buhay ba ang ama? Ngayon, kung araw-araw nag-aaral ka, puro ka naman aral, wala namang natututunan, puro ka pakinig, wala namang narinig, anong naiba? Mga mahal, para ka lang bingit bulag noon, tama ba ga? At kung naman nakarinig ka, nakaunawa ka, labag naman sa kalooban mo, kontra pa rin ang isip mo, di ka pa rin makapakipagtotoo. Kaya dapat ang isip at damdamin ay magkaisa. Parehas ang sinusunod nila. Upang maganap ang kalooban ng Ama, ay maghari sa iyo at manguna. Buhay ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Dahil buhay ang Ama, ano ngayon ang dapat inaasahan ng marami? Ano dapat ang maganap sa bawat isa? Mga mahal, napakahirap. Ano nga bang pakialam mo sa kapwa mo? Ano nga bang malasakit mo sa kapwa mo? Kung walang pagmamahal ka sa puso mo, subalit kailangang magmahal ka at magmalasakit ka upang mapatotohanang anak ka ng Ama. Buhay ba ang Ama? At totoo kang tumanggap sa Kanya. Mga mahal, gaano mo man kamahal at pinagmamalasakitan ng iyong kapwa, hindi mo kayang iligtas kahit ang iyong magulang, anak, asawa at kapatid sa laman. Kaya, walang dapat gawin ang lahat ng tao, kundi gumawa siya ng katanggap-tanggap sa Ama at kaligtas-ligtas ng kaluluwa niya. Sumainyo ang kapayapaan. Tagapakinig ka ba? Gawin mo yung dapat na napakinggan mong marapat. Tagasunod ka ba? Gawin mong sumunod sa dapat at marapat. Magpapahayag ka ba't namamahayag ka ba? Tupdin mo yung hinahayag mo. Huwag kang talusira mismo sa sarili mo. Buhay bang Ama? Subalit tandaan ninyo, lahat ng manggagamot, wala ring makagagamot sa sarili nila, kundi ang nanggamot sa mga ginamot din nila. Buhay bang Ama? Anong ibig sabihin? Sino man ang manggagamot, dakilamang manggagamot sa lupa na tinatawag sikat. Kilala ng lahat, walang nakapagpagaling, kundi ang nagpapagaling. Kaya pagdating ng takdang magkasakit din ang naggagamot, wala rin magpapagaling sa kanyang sarili, kundi ang nagpagaling sa mga ginamot niyang naturingan. Buhay bang Ama? Sa makatwid, lahat ay instrumento lamang, ginamit lamang. Subalit sa larangan ng kagalingan, sa larangan ng kabanalan at katotohanan, isa lamang ang magbibigay, Diyos, Ama, mahal. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya, totoong-totoo po, ang nakakapagpayapa ng isip ay sino? Ha? Oh, alin ang mas maganda? Yung kaharap mo ay masayang nag-uusap kayo at mayroong pulutan at tumotonga. O dito walang pulutan, wala kang kausap, pero may nakikipag-usap sa'yo. Alin ang masarap? Yung kaharap mo ay masayang nag-uusap kayo at mayroong pulutan at tumotonga. O dito walang pulutan, wala kang kausap, pero may nakikipag-usap sa'yo. Alin ang masarap? Yung kaharap mo ay masayang nag-uusap kayo at mayroong pulutan, wala kang kausap, pero may nakikipag-usap sa'yo. Alin ang masarap?
Ha, purihin mo ang Ama. Buhay ba ang Diyos? Oh, malungkot ka ba at nagkasakit? Ha? Nalungkot ka ba nang magkasakit ka? Ngayon, malungkot ka pa rin. Ha? Talagang tama yan. Kaya nga, huwag hamakin ang kapwa. Sino man ang pusakal at mamamatay na nilalang, kapag ginusto ng Ama, kaya niyang baguhin yan. At kapag tumanggap naman sa Kanya, walang di magbabago. Buhay ba ang Ama? Kaya ibig sabihin, kung minsan niloloob ng Amang mayroong magpakasama muna para mapakita yung hiwaga niya kapag kumilos siya At nawa naman yung nagpakasama, nakita nga yung hiwaga ng Ama upang wag mahuli ang lahat sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya ang wika nga habang malakas, hanapin mo na't damhin ang Diyos Ama ng buhay mo. Sapagkat kung nakalupaypay na ang katawan mo, nakaratay ka na lang, makilala mo man siya, hindi mo na mararamdaman kung gaano kasarap